Chapter 2. Flashback. Kara POV. Flashback 6 years ago. Hey! Napalingon ako sa nagsalita at ganoon na lamang, ang ngiti ko nang makita ang gwapo nitong mukha. Hi! I greeted him back matapos niyang dampian ng magaang halik ang mga labi ko. I saw how his eyes sparkled with joy and love. Love na lagi kong nakikita sa mga mata niya sa tuwing tinitignan niya ako. So, can we? Yaya niya sakin at inilahad ang kanyang braso para kumapit ako roon. I nodded at him, then humawak na ako sa kanya. Nakangiti naman niya akong iginiye palabas ng bahay at maya-maya lang ay lula na kami ng sasakyan niya. We are going to have a date. Yes, Lance Keith Montenegro is my boyfriend. He is my boyfriend for 3 years and still counting. Yes, di madaling makarelasyon siya, dahil isa siya sa pinakakilalang bachelor sa bansa while me. I'm just a marketing graduate at kasalukuyan na nagtatrabaho sa isang marketing firm. Lagi na lang kaming nagkakaisyo, dahil maraming iba't ibang babae na nai-involve sa kanya na nabibilang sa mundong ginagalawan niya. Marami ang nagsasabi na mas bagay siya sa iba dahil doon mas gaganda ang image niya. Di ilang beses na muntik na akong makipaghiwalay sa kanya, dahil pakiramdam ko di ako bagay sa kanya. Di ilang beses na ininsulto ako ng mga babaeng kapareho ng label niya. Di ilang beses na nasabihan akong gold digger, na kesyo nakipagrelasyon lang naman ako sa kanya, dahil mayaman ito. But those things aren't true. I'm not that kind of girl. Siguro di ko nga sila ka-level, pero kahit kailan di ko ginamit si Keith para lang sa pera. Mahal ko siya. Kung tutuusin nga mas mahal ko pa yata siya kaysa sa sarili ko. Funny isn't? Darating pala talaga yung time na may mas mamahalin ka pa kesa sa sarili mo. Good thing, na noong mga panahong gusto kong sumuko ay ipinaglaban niya ako. Sa lahat, another good thing ay tanggap ako ng buong pamilya niya ng bukal sa puso. Keith is simple, kind and lovable. Like his family. Sa kanila ko naramdaman ang magkaroon ng isang masayang pamilya. May pamilya naman ako, but it is only me and my twin sister Karina. Namatay kasi ang mga magulang namin bata pa lang kami, then after that napunta kami sa custody ng antay namin, umalis kami dun when we reached the age of 18. Mabuti na lang at may sapat na perang naiwan, ang mga magulang namin para pangtustos sa pag-aaral namin hanggang kolehiyo. Yes, di naging madali ang buhay ko noon, but it changed when Keith came. Akala ko kasi dati okay na ko sa mga bagay na okay na magiging masaya ako basta kasama ko ang kakambal ko. But then Keith proved me wrong. Ipinakita niya na kaya ko pa palang maging mas masaya sa mundong ito. Ipinakita niya na maari rin pala akong mahalin katulad ng iba. And I'm so glad that he did love me, and I'm so blessed to have him as a boyfriend. What were you thinking, baby? He asked as he grabbed my hand and kissed it while driving. Sweet. I smiled at him. Nothing, baby. Where are we heading to? I asked him. He smiled at pinagsalikop niya ang mga kamay namin. It's a surprise. Then he winked. My lips formed an O when I rolled my eyes on the whole place. We're in a place na kung saan napapalibutan ng napakaraming bulaklak at napapalibutan ng maraming malilit na ilaw ang paligid. At dahil gabi, kapansin-pansin ang iba't ibang kulay ng mga ilaw na nagbibigay liwanag sa lugar. You like it? Napaharap ako sa kanya, then I smiled at him widely. I love it. I told him. Then lumapit siya sakin and he grabbed my waist, then he looked straight in my eyes. I love you too. I gave a small chuckle in what he said. Inilagay ko ang mga braso ko sa leeg niya at di na ako nagulat nang maya-maya pa ay nagsusway na kami. Di ko nga alam kung bakit biglang nagkaroon ng music. While dancing, we stared at each other's eyes at di na naman ako binigo ng mga mata niya nang makita ko ang pagmamahal doon. Mahal kita. Higit sa lahat mahal kita. He said to me while we still dancing. Mahal kita to the point na di ko na alam kung mabubuhay pa ako nang wala ka. Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita at wala akong pakialam sa iba na nagsasabing di ikaw ang para sakin, because believe me, baby. You are mine. You were made just for me and nothing can change that fact. Akin ka, sa'yo ako. Walang ibang para sakin kundi ikaw lang. Ikaw lang, baby. Ikaw lang.
I saw sincerity on his eyes at di ko na napigilan pa ang sarili kong mapaluha. God, what have I done good para maging masaya ako ng ganito? Para mahalin ako ng lalaking mahal na mahal ko. Hinawakan ko ang pisngi niya then I gave him a peck on his lips. I love you, very much baby. And like you, di ko na din alam kung mabubuhay pa ko kung mawawala ka. You are mine. Wala na akong pakialam sa lahat ng bussers ko na nagsasabing di ako bagay para sayo, kasi akin ka. Akin ka lang. Naiinggit lang sila na akin ka. Mahal kita at akin ka. Wala akong pakialam kung ano pa ang sabihin ng iba, as long na, mahal kita at mahal mo ako. Di ako makikinig sa kanila, sayo lang ako baby. Sayo lang. He smiled at me then he dried my tears. Good. He smiled and then he captured my lips. Ilang minuto kaming nasa ganoong posisyon nang bigla ay may narinig akong maingay sa kalangitan. Napahiwalay ako sa kanya at humarap kung saan nanggaling ang ingay. Then I was amazed by the fireworks na may iba't ibang disenyo, habang patuloy na sumasabog sa kalangitan. At dahil nailawan ang buong lugar doon ko lang napansin ang isang candlelight table. I smiled. Keith never fails to amaze me. Sandali ko pang pinanood ang fireworks at humarap muli kay Keith nang matigilan ako. I saw him kneeling on front of me, and di ko napigilan ang luha ko nang makita ang hawak niya. It's a red velvet box at nakabukas iyon. I saw a very elegant ring na napapalibutan ng maliliit na diamante sa gilid. I looked at him on the eye. I saw happiness, and pure love on it. Keith, ang tanging nasabi ko. He smiled and I felt that he is nervous. Baby, he looked at me directly from the eyes. It's been 3 years. At ngayon sigurado na talaga ako. Mahal kita. No. Mahal na mahal kita, Cara Kate Alvarez. Sobrang mahal kita to the point na mawala ng lahat sa akin, wag ka lang. I started to sob, ikaw yung nagturo sakin kung paanong magmahal at kung paano mahalin pabalik. Ayoko nang mawala ka baby, 3 years at sapat na sakin iyon para tumungtong tayo sa next step ng relationship natin. He smiled at me. Don't worry about other people say, basta mahal kita, tanggap kita bilang ikaw. Masaya ako pag nandyan ka, mahal kita, at sapat na yun para habang buhay akong matali sayo. Mas lumakas ang hikbi ko. Pinahid niya ang mga luha ko habang nakaluhod. Don't cry. Ayokong umiiyak ka. Then he kissed my hand. I love you baby. I love you so much na minsan natatakot na ko sa sobrang pagmamahal na nararamdam ko para sayo. Pero basta para sayo lahat gagawin ko. Hinaplos niya ang pisngi ko. You're worth it baby. Sa lahat ng desisyong ginawa ko sa buong buhay ko ikaw ang pinakatama. Then I saw na may tumulong luha sa mga mata niya. Agad ko iyong pinunasan. Mahal kita, at wala akong pakialam sa iba. Mahal kita baby. Mahal na mahal. I smiled at him while nodding. So please baby please marry me. End of flashback. Napamulat ako ng mga mata nang maalala ko ang isa sa pinakamagandang alaala na nangyari sa buhay ko. Yes, Lance Keith Montenegro is my long-time boyfriend before. And yes, I said yes to his proposal. Mahal ko siya, sobra kaya nagpakasal ako sa kanya. I sighed. That memory, isa iyon sa mga pinakaiingatan ko noon pero nang matapos mangyari ng gabing iyon, ayoko nang maala kahit isang pangyayari sa buhay ko na kasama siya. I closed my eyes at some andal sa swivel chair ko. Naalala ko na naman kahapon, when our eyes met kaagad akong umuwi sa bahay sa takot na lapitan niya ako. Nakausap ko na din si Aika at kung todo ang pagsusorry niya na di niya agad nasabi saking si Keith ang magiging new boss namin. I just smiled at her at sinabing okay lang iyon, isa pa din naman habang buhay na maiiwasan ko si Keith. Nahahapong hinilot ko ang sentido ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng pagod. Di ako nagmulat ng mga mata kahit may narinig akong yabag ng papalapit na paa. Baka isa lang yun sa mga empleyado sa baba at may kukunin lang dito sa 3rd floor. My eyes were still shut nang huminto ang paglalakad. Napakunot-no ako, ramdam ko kasing may naktingin sakin ng unti-unti ay idinilat ko ang mga mata ko. At sana pala di ko na ginawa yun. Because in front of me, he is there, staring at me blank, then maya-maya pa he smiled, a dangerous one. So after 6 years, you're just here huh?
he said coldly. Bigla ay kinabahan ako. Naumid ang dila ko. God, no. Bakit ang lakas ng tibok ng puso ko? Got your tongue, he said then smirked. He leaned closer to me, while still staring at me using his very cold and dangerous eyes. Afraid ha? Wika pa niya nang ilayo ko ang mukha ko sa papalapit na mukha niya. Then I saw how his eyes darkened. Well, you should be, because I will fucking get my revenge. Wife. Kara POV. I closed my eyes tightly while remembering those lines. It's been an hour matapos niya akong puntahan at sabihin sakin ang mga linyang iyon. Di ako mapakali. Who would be? Sino ba ang taong matino, ang mapapukali matapos kang pagsabihan na gagantihan ka? And wife. I sighed. Yes. I'll steal his wife. 6 years ago umalis ako nang walang iniiwan sa kanya kahit annulment papers kaya tama siya, I'm still his wife, and that thought made more things complicated. Di ko alam pero mamuo ang mga luha sa mga mata ko. Natatakot ako. I knew him so much. Alam ko kung paano siya magalit at masasabi kong nakakatakot talaga siya once na sumabog na. At mas nakadagdag pa sa takot ko yung mga anak ko. Paano kung malaman niya yung tungkol sa kambal? Paano na ako? Siguro kasing kukunin niya ang mga anak namin at ako bilang ganito. Simpleng empleyado alam kong wala akong binatbat pag dinala niya sa korte, yung custody ng mga bata. Tiyak na siya ang papaboran, doon dahil una, kaya niyang maglabas ng malaking pera para makuha ang gusto niya at pangalawa, maari niya pang gamitin, laban sa akin yung pagtatago ko ng mga anak namin. Tuluyan ng tumulo ang mga luha ko. God, I can't di ko kakayanin pag nawala sa akin ang mga anak ko. Ano ba? I've already told you na ayoko diba? Di mo siya makukuha. Napakurap ako at dagli kong pinunasan ang mga luha sa mga mata ko. Napalingon ako sa pinanggalingan ng boses at nakita ko si Danica na nagpupuyo sa galit kaharap si Keith. And why is that? Kalmado si Keith, ilang dipo lang ang layo nila mula sa table ko. Anong pinag-aawayan nila? Bakit? Tinatanong mo pa talaga? I saw how Danica's face darkened. Dala ng pag-aalala ay nilapitan ko sila. Hinawakan ko si Danica sa braso at ramdam ko ang panginginig niya. Napansin ko naman sa gilid ng mga mata ko ang pagtitig ni Keith sa akin. Hey, anong problema? I whispered to Danica. Bihira ko lang siyang makitang ganito kagalit. I don't care. Wala na akong pakialam basta pag sinabi kong sa akin na siya, magtatrabaho sa akin na. Seryosong wika ni Kay. Nakita ko ang pagkayem ng kamao ni D. Di ako papayag. At sa tingin mo papayag siya. Bakit kasi di ka maghanap ng ibang sekretarya na pagbubuntunan mo ng sungay muha? Napakurap ako. Sino bang pinag-aawayan nila? Ayoko ng iba. At wala naman siyang magagawa pag gusto ko. Depende na lang kung gusto niyang nawalan ng trabaho. Right, MS Alvarez. Pagdiin niya sa apelyido ko, teka ako. Nanlaki ang mga mata ko nang mag-sink in sakin na ako ang pinag-aagawan nila. Bigla ay naglamig ako. No, ayoko. I don't care about the things you like, basta akin ang best friend ko, wika ni D sa matatag na boses. Napalingon ako sa kanya at nakita ko ang determinasyon na di niya ako isusuko kay Kay. Sa nakikita kong iyon, muli ay sumungaw ang munting luha sa mga mata ko. May I remind you that I'm the CEO of this company. And you're just a Vice President MS Moreno. Kung tutuusin kaya kitang tanggalin sa pwesto mo kung hindi mo ibibigay ang gusto ko. Naramdaman ko ang paninigas ni D. Napatingin ako sa magandang mukha niya at nakita ko ang bahagyang takot doon. You matigas na wika ni D. I saw Keith smirked. Well, he said smirkang. I heard Danica sighed. Then, she said lines na nagpalaki sa mga mata ko. Then do it. Do whatever you want. But bear this in mind. My best friend will be still here with me, she will stay as my secretary. Napanganga ako, ganito ba talaga ako kahalaga sa kanya? D. Napalingon siya sa akin then she gave me a small smile. I told you, I'll take care of you no matter what, right? And I'll start here sis. Napaiyak na ako ng tuluyan. Sis, kapatid na talaga ang turing niya sa akin mula pa noon. Then, prepare yourself MS Moreno. You will see what can I do.
Napalingon ako sa sobrang dilim na mukha ni Kay. And fear consumed me again. Alam kong gagawin niya ang sinabi niya. And I can't let that. He can't let Danica down. Matagal pinaghirapan ng best friend ko ang posisyon na mayroon ito ngayon at di ako basta-basta papayag na kuhanin niya yun. No, I said. Napalingon siya sakin, gayon din si D. I saw how Danica's eye widened. Then she shook her head. No, Kara. I'll be fine sis. I gave her a small smile. She shook her hand. Mas gugustuhin ko nang sumama sa kanya, kaysa mawala lahat ng bagay na pinaghirapan mo di. Danica grabbed my hand. She's still shaking her head. No, okay lang basta dito ka lang. But it's not okay with me. Muli ay may tumulong luha sa mga mata ko. Napakadami mo nang nagawa para sakin kaya please, hayaan mo na akong gawin to para sayo. Let him be D. Mas okay na ito kaysa makita-kita na unti-unting nahihirapan, habang nawawala yung mga bagay na matagal mong pinaghirapan. Mas okay na D. Magiging okay ako. I promise. Nakita ko ang pagtulo ng luha niya. Nag-aalala siya. Oo natatakot ako, pero mas natatakot ako sa isiping, mawawala lahat ng pinaghirapan ng best friend ko. Nilingon ko si Kay at nakita kong mataman itong nakatitig sakin. I sighed. Then I looked straight from his eyes. I'll go with you. I told him. He nodded then smirked. Good. Now, pack your things and go to my office right away. Then he turned his back on me and started to walk away. It's been 1 week mula nang malaipat ako as Kit's secretary. And I'll admit na mahirap siyang maging boss. Lagi na lang akong nabubulyawan at lagi na lang niya akong napagsasalitaan ng masasakit. Well, yes natatakot ako sa kanya pero di sumagi sa isip ko ang pag-alis sa trabaho. Mahirap kasing maghanap ng bago kaya pagtitiisan ko na lang. And Danica, okay na, nagkausap na kami. Yes di naging madali, ang pag-uusap namin, dahil ayaw niyang pumayag, but in the end nirespeto na lang niya ang desisyon ko. I sighed. It's already 4 PM at napakadami ko pa ring gagawin. Tinambakan kasi ako ni Kay ng trabaho. Sinigurado niya talagang maghihirap ako sa poder niya. Itinuon ko na ang pansin sa paggawa ng mga reports nang bigla ay malakas na bumukas. Ang pinto at ang galit na mukha ni Keith ang nakita ko. Medyo napaatras ako sa table sa takot na naramdaman ko. Sir, may ibinalibag siyang folder sa harap ko. At sa sobrang lakas ng pagkakabalibag niya ay muntik na yung tumama sa mukha ko. What is the meaning of that ha? Damn it! Wika nito at galit na binalibag ang mga gamit na mahawakan sa silid. Mas lalo akong natakot. Nilingon niya ako na may naglilisik na mga mata. Open that damn folder and explain that to me. Hiyaw niya. Nanginginig na kinuha ko ang folder. Nangingilid na rin ang mga luha ko. Binuksan ko iyon at ganoon na lamang ang panlalamig ko nang makita ko ang laman nun. So all these years tinago mo sakin iyan. For 6 years ni hindi mo man lang nasabi sakin na may anak ako. 1 linggo ka nang nagtatrabaho sakin pero di mo pa rin sinabi sakin, ang tungkol dyan. Ano, habang buhay mong itatago sakin ang mga anak ko? Wika niya at hinablot ako patayo. Ano, hiyaw niya matapos ay damiin ang pagkakahawak niya sa mga balikat ko. Keith, pabalya niya akong tinulak at tumalikod. Ilang minuto siyang ganoon habang ako naman ay halos di na makahinga sa takot at pagpipigil ng iyak. Stay away from them, he said in a very dangerous voice. Humarap siya sakin at nakita ko ang kaseryosohan sa mga mata niya. Mas lalo akong natakot. No, lahat na kunin niya wag lang ang mga anak ko. I shook my head. No, I said to him. His face darkened. You don't want to stay away from them? He asked. I nodded. Hinawakan niya yung pisngi ko, particular yung panga ko. He made me look at him straight from his eyes. Then be my slave. A slave who will do things I want. A slave who would never complain and a bedwarmer slave that will satisfy my needs anytime I want. He said that made my tears finally fall. You don't want that? He asked. I shook my head. I will do it. I closed my eyes tightly. She smirked. Good. Now, welcome to hell, wife. Then he kissed me savagely, like he was telling me that I will never become happy with the decision I made.